Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Higan, asahan ng taas-singil sa kuryente ngayong Mayo ayon sa Energy Regulatory Commission. Tumaas kasi ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market dahil sa ilang ulit na pagdedeklara ng yellow at red alert sa mga transmission grid. Umapila na raw ang ERC sa distribution utilities na utay-utayin ang paniningil ng taas-singil para hindi naman mahirapan ang mga consumer. Tiniyak ng Metropolitan Water Works ang sewerage system na walang ipinatutupad ng water supply interruption sa Metro Manila. Ang nararanasang paghina ng tubig ay dahil daw sa maintenance activities at leak repairs. Ayon sa MWSS, bumaba ang water level sa Angat Reservoir pero malayo pa naman sa critical level. Nanghiram daw sila ng water allocation sa Bulacan para maibigay muna sa Metro Manila ngayong mataas ang demand sa tubig. Umaapilang ilang kongresista sa Senado na gawing prioridad ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Isinusulong nilang amyendahan ng Rice Tarification Law na magdudulot ng posibleng pagbaba sa presyo ng bigas mula 10 hanggang 15 piso kada kilo. Kabilang sa kanilang panukalang pagbabago ang pagbabalik sa National Food Authority ng kapangyarihang bumili ng palay mula sa mga magsasaka at magbenta ng bigas sa mga consumer. Guilty beyond reasonable doubt? Yan po ang hatol ng Taguig Regional Trial Court sa modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee at dalawang iba pa kaugnay sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host na si Vong Navarro. May unang balita si Salima Refran. Nakaposas at gwardyado na ng mga pulis ng ilabas sa Taguig Hall of Justice ang modelong si Denise Cornejo. Kasunod yan ang hatol na guilty beyond reasonable doubt laban sa kanya sa negosyanteng si Cedric Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero para sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Agad pinaaresto ng korte si Cornejo, gayon din ang kapwa convicted na si Raz para pagsilbihan ang sentensyang reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan nila ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte ang naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para ma-corner ng mga kasama niya at mahututan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthut na pera. Mula korte ay idiniretso sina Cornejo at Raz sa Taguig Police para sa booking process at medical. Katapos ay dinala si Cornejo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong. Si Raz naman sa Bilibid sa Muntinlupa. Kanselado ng piyansa ng 4. Hindi pinagbigyan ang hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. We were very sad and shocked, no? Nagulang decision ng judge, no? She cried when her mother cried, but only for a short while. In fact, she was very composed. She was smiling, no? And she was telling me that she will accept that. Iniutos din ng korte na isyuhan ang arrest warrant si Lee at Guerrero na hindi dumalo sa promulgation dahil masama raw ang pakiramdam. Kagabi, kusang loob na sumuko si Lee sa tanggapan ng NBI. Sinundo raw ng NBI si Lee sa isang lugar sa Mandaluyong City matapos siyang makausap. Pagdating sa tanggapan ng NBI, sumailalim sa booking process si Lee. Sumailalim din siya sa medical at dental procedure. Ngayong umaga, ibabalik nila sa korte ang warrant at hihintayin ang desisyon nito. Aapela raw si Lee sa Court of Appeals. Siya mismo ang kumontak. May isang intermediary at nagbigay ng mga numbers, so nagpalitan kami ng number at nagkausap kami ni Cedric Lee. Pansamantalaan dito muna siya kasi hindi man natin ma-return ngayong gabi yung warrant. Wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. Isa-isa yung elements ng illegal detention, hindi naman talaga pasok eh. Diba? So wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom. Siya nag-offer ng
damages sa police station na. Inutusan din ng korte ang apat na nahatulan na magbayad kay Navarro ng kabuang 300,000 pesos na danyos. Ang mga aksyon noon ng kampo ni Cornejo at Lee nag-ugat sa alegasyon ni Cornejo laban kay Navarro na nauwi sa kasong rape at acts of lasciviousness na na-dismiss na sa DOJ pero binuhay ng Court of Appeals noong 2022. Nakulong noon si Navarro bago payagang magpiyansa ng korte. Pero noong February 2023 ay sinabi ng Korte Suprema na inconsistent, hindi malinaw at kaduda-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Bong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Bong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Hindi dumalo si Navarro sa promulgation pero nagbigay ng pahayag sa programang It's Showtime. Roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain sa family ko. Salamat dahil naging matatag kayo. Of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa iyo. Sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. Ang mga kaanak ni Cornejo sinabing pinag-aaralan na nila ang posibilidad na iapela ang hatol ng korte. Hopefully, there can be a decision of favoring her. And if not, well, I guess it go to the highest court. Patuloy na kinukuha ang panig ng mga kampo ni Naraz at Guerrero. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Sinibak na sa trabaho ang MMDA traffic enforcer na nahuling dumaan sa EDSA busway nitong Miyerkules. Kinumpirma ng Metro Manila Development Authority na tauhan nga nila ang motorcycle rider na bumuntot sa isang bus at tumakas nang sitahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Humarap siya kahapon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes. Paliwanag ng traffic enforcer, malilate na kasi siya, kaya siya dumaan sa busway. Ayon kay Artes, hindi nila palalagpasin ang pagkakamali ng kanilang tauhan. Nagkasunog sa ika-6 na palapag ng isang gusali sa poblasyon Makati pasado 1:00 ng madaling araw. Inihinala nagsimula ang apoy sa kusina ng isang bar sa nasabing palapag. May isa nagtamo ng minor injuries. Nailikas naman ang iba pang residente at customer mula sa gusali. Napulang apoy makalipas ang mahigit 1 oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mahigit 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala sa sunog. Sumiklab ang grass fire sa isang bahagi ng Taal Volcano Island. Kuha ang footage na yan mula sa Agoncillo Observation Station at ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagsimula ang apoy pasado 6:00 kagabi. Madalas daw magkaroon ng grass fire sa naturang lugar kapag ganitong mainit ang panahon ayon sa PBOX. Bukod sa Pilipinas, ramdam din ang matinding init ng panahon sa Cambodia. Sa mga paaralan sa Phnom Penh, may dala ng sariling portable fan ang ilang estudyante. Binawasan na rin ang 2 oras sa mga klase roon. Batay sa Meteorology Department ng Cambodia, umabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura doon kahapon. Samantala sa Thailand naman, nagdasal ang mga residente para umulan. Ipinarada nila sa mga kalsadang manika na Doraemon, isang Japanese cartoon character na pusa. Modern version ito ng isang ritual doon tuwing tagtuyot. Noon, mga tunay na pusa ang ipinaparada para humiling ng ulan. Mga kapuso, matagumpay na nadepensahan ni Pinoy boxer Regis Suganov ang kanyang WBO Global Light Flyweight Championship.
Sa kanyang laban sa Tagbilaran, Bohol, nanalo si Suganov laban sa Japanese boxer na si Kai Ishizawa via technical knockout. Sa round 8, 2 beses pinatumba ni Suganov si Ishizawa hanggang sa hindi na siya nakabangon. Sa professional career ni Suganov, meron na siyang 15-1 record. Ikaw naman siya sa world rankings ng light flyweight division. Friday slay sa ating morning chikahan, ikinwento ni Miss Eco International first runner-up Chantal Nicole Schmidt ang kanyang pinagdaanan sa pageant journey. Si Miss Universe 2023, Shanice Palacios naman, may gustong legacy na iwan pagkatapos ng kanyang reign. May unang balita si Von Aquino. The reigning Miss Universe Shanice Palacios of Nicaragua is here. All of you guys, the Philippines people, is amazing, humble people, and makes me feel so grateful for all of you. Nasarapan daw si Shanice sa mga tinikmang Filipino food tulad ng beef mechado, lechon, halo-halo, pati ang chicharon. Feel at home nga raw si Shanice sa Pilipinas at sa iba pang bansang binisita niya sa Asia. Bilang reigning Miss Universe, ang gusto raw niyang iwan na legasiya. I want to be remembered as Miss Universe for the people and of the people. And my legacy is the beginning of the new era. At ang mensahe niya para sa mga kababaihan. Whatever you want to be in your life, you can do that. And your dreams come true when you work hard for that. Nakauwi na sa Pilipinas si Miss Eco International first runner-up Chantal Nicole Schmidt. Struggle is real daw para sa pagkamit niya ng corona. Na-stranded siya at iba pang kandidata sa Dubai Airport at nagkasakit sa mismong araw ng preliminary competition. Right before every single cut, I was so nervous, but I would tell myself, whatever happens, I'm happy to be here, proud of myself. And I think that's what got me further and further. Masaya rin daw siya sa kanya mga naging kaibigan sa pageant. What's next for Chantal? I definitely need to focus on myself and my studies. I'm still in law school, so maybe once I complete that, I can think about joining another pageant. But for now, I have no plans. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Speaking of beauty queens, nakita rin sa wakas si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at ang idol niyang si Apo Wang-od. Sa Instagram, ipinakita ni Michelle na nakapagpatattoo na siya sa legendary Mambabatok at Presidential Medal of Merit recipient. Matatandaan si Apo Wang-od ang naging inspirasyon sa evening gown ni Michelle sa Miss Universe 2023 competition. Masaya raw si Queen MMD na may tattoo na siya mula kay Apo Wang-od bago niya ipasa ang corona sa susunod na Miss Universe Philippines sa May 22. Nagdeklara na ng state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM dahil sa matinding epekto ng El Nino. Kasunod niyan, pinapayagan ng regional government na bantayan at kontrolin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar. Maaari din gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang calamity funds. Sa mga naghahanap ng unspoiled nature pasyalan ngayong tag-init, baka gusto nyo bisitahin ang isang falls sa Calayan Island sa Cagayan. Yan ang Nagsarmingan Falls. Malaparaiso ang ganda nito, kaya naman hook ang mga namamasyal. Malamig at malinis din ang tubig. May mga baging din para sa mga trip mag-ala Tarzan. Mula sa Barangay Hall sa isla, 1 oras ang biyahe papunta sa falls. Express Showbiz Chika naman, non-stop ang behind-the-scenes kulitan ng cast ng Abot Kamay na Pangarap. G sila sa emergency budots entry habang nasa emergency room na set ng serye. Trending din ang Ahsoka-style transformation nila. Si Doc Annalyn, played by Jillian Moore, halos malibot na ang Apex Hospital habang ginagawa ang isang TikTok trend kasama ang ilang castmates gaya ni Clea Pineda at Ken Chan. Grabe Ang dami nilang time. Actually, no? Yung standby time nila ginamit na lang nila. Ang cute! Cuties! To another Korean update. What's up, Treasure Makers? Dumating na sa Pilipinas ang South Korean boy band na Treasure.
Sinalubong sila ng malakas na hiyawan ng fans sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport kahapon. Nasa bansa ang grupo para sa kanilang weekend concert na 2024 Treasure Relay Tour Reboot in Manila. 2023 nang huling bumisita ang grupo sa bansa. Simula ngayong araw, bawal munang dumaan ang mga motorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning sa Quezon City habang kinukumpuni ang southbound flyover. Kumustahin natin kung nasusunod ba yan? Sa unang balita, live ni James Agustin. James! Gang, good morning. May mga motorcycle riders na doon pa rin sa service road nitong EDSA Kamuning dumaraan. Kanina po yan dahil walang bantay na mga tauhan ng MMDA. Pero marami rin naman na sumusunod at sa mga alternatibong ruta tulad halimbawa dito sa kinatatayuan ko sa kanto ng EDSA Scout Borromeo dumaraan para makaiwas na sila doon sa service road dahil pinagbabawal na nga yan ng MMDA simula ngayong araw. Dahil wala pang nakabantay ng mga traffic enforcer, tuloy ang pagdaan ng mga motorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning kaninang alas 4:30 ng umaga. Ipinagbawal na ng MMDA ang mga motorsiklo na dumaan sa service road simula ngayong araw para mabawasan ang volume ng mga sasakyan at mapaluwag ang traffic. Doon kasi nag-iembudo ang mga sasakyan simula ng isinara ang bahagi ng Kamuning Flyover southbound na isa sa ilalim sa retrofitting at rehabilitation sa loob ng mahigit 5 buwan. May mga motorcycle rider naman na sa mga alternatibong ruta na dumaraan tulad sa Scout Borromeo. Doon nakumana si Raymond na papasok sa kanyang trabaho sa Pasay. Medyo abala. Lalo na kung mga rush hour para sa amin na mga kamotor. Medyo may kalayuan to. Pero okay lang kasi makakasingit-singit naman to eh. Oo, kaya naman siguro. Ganyan din ang ginawa ng rider na si Edwin na naipit daw sa traffic sa service road kahapon. Galing siyang Caloocan at patungo sa Pasig. Wala naman pong problema. Sundin natin kasi yun naman kung regulation nila yan, na pinapatupad nila, sundin na lang natin. Ang iba didiskarte na lang daw para hindi malate sa pupuntahan. Wala tayong magawa dahil ginagawang kasada eh. Siyempre, maaga-ahaga na natin papasok para hindi ka matraffic. Bukod sa Scout Borromeo, ilang pa sa mga alternatibong ruta ang Panay Avenue, Mother Ignacia at Scout Albano. Samantala, ito yung sitwasyon po ngayon dito sa southbound lane ng EDSA. Malayong-malayo doon sa traffic kahapon. Ngayon po ay wala tayong nakikita na traffic dito sa southbound approaching dito sa Kamuning Flyover. Pero may mga pagkakataon na naiipon pa rin po mga sasakyan dyan sa service road. Pag nag-go naman yung traffic light, umuusad naman po yan. Dito naman sa pwesto ko sa kanto ng EDSA at Scout Borromeo, isa po ito sa mga alternatibong ruta. Nakailera na dito yung mga tauhan ng MMDA at mayroon na rin dito na mga plastic barrier na nagsisilbing guide ng mga motorista para kumana na sila rito. Kung kanina nakakadiretso pa yung mga motorsiklo doon sa service road dahil walang nagbabantay, ngayon po ay naghihigpit ng MMDA at pinaliliko na sila dito sa loob. At kapag kumanang ka naman dito sa Scout Borromeo, diretso na po yan dito sa mga alternatibong ruta sa loob hanggang makatagos ka sa may Timog. Halimbawa, dito sa Scout Borromeo, diretso dyan sa may Samar hanggang makalusot ka na doon sa Timog Avenue. Wala pa naman tayo nakikita na traffic sa ngayon. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nangangamba ang ilang jeepney drivers sa kanilang kahinatnan matapos hindi umabot sa deadline ng pagpapakonsolidate ng prangkisa. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Absasto. Jomer! Igan, good morning. Nandito ako sa bahagi ng Wanluna sa Divisoria. May ilang jeepney driver dito ang nangangamba na mahuli sa mga susunod na linggo. Hindi kasi sila nakapag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa bahaging ito ng Wanluna, may ilang mga traditional jeepney na hindi nakapag-consolidate ng prangkisa. Ang isang driver, last minute na raw na makapagpasa ng aplikasyon at hindi pa niya nakukumpleto ang kanyang bayad para dito. Pag may nanghuli, tabi muna kailangan kong bumiyahe kasi anak ko nasa ospital, nag-dialysis. Nasa mahigit 10,000 pesos daw ang dapat niyang bayaran para sa consolidation at wala raw siyang pera. Hindi ko pa sigurado boss kasi may problema sabay-sabay. Siguro patago-tago na lang. Pag may huli, tabi. Kasi kailangan talaga
Eh wala rin tayong magawa. Pag hindi ka sumunod yan, magiging kolorom ka daw eh. Impound ka, kolorom magkano autobus. Ang driver naman na ito, last minute din nagpasa ng aplikasyon. Pa-consolidate kami pero pinaprocess namin. Pag may ano daw na manghuli, may ipapakita ka kami. Ang mga hindi nagpa-consolidate ay itinuturing ng kolorum. Noong April 30 na deadline ng consolidation, sinabi ng LTFRB na bibigyan nila ng pagkakataon ng mga operator at driver na magsumite ng aplikasyon at isunod na lang ang mga requirement. Ang mga hindi talaga nagpa-consolidate, bibigyan muna ng show cause order at pagpapaliwanagin. Kapag hindi ka tanggap-tanggap ang paliwanag, huhulihin. Samantala, Igan, bukod sa isang taong suspension sa driver's license, may multa pa itong aabot sa 50,000 pesos at mai-impound ang kanilang mga jeep. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Dahil daw sa mainit na panahon, lumiit ang mga hinahangong bangus sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan, magandang umaga. Ivan, apektado nga ang ilang bangus growers dito sa probinsya ng Pangasinan dahil sa patuloy na nararanasang mainit na panahon. Nakatakdang anihin ni Mang Dindo mula sa Binmalay, Pangasinan ang kanyang mga alagang bangus ngayong buwan. Dapat daw nasa 10 to 13 inches na ang haba ng mga bangus, pero umaabot lamang sa 6 to 7 inches ang haba ng mga ito. Hindi na lumalaki, sobrang init. Ayon sa otoridad, nalulugi na raw ang ilang bangus growers dahil maliliit ang mga bangus na naha-harvest. Apektado raw ang paglaki ng mga bangus dahil sa matinding init ng panahon. Ang isang major reason ay yung init ng araw. Totoo yun. Kasi maraming palaisdaan ang sobrang babaw. Forced harvest ng araw ang ginagawa ng ilan para hindi mamatay ang mga isda dahil sa nararanasang biglang pag-ulan. Bumababa kasi ang dissolved oxygen ng palaisdaan sa biglang pagbabago ng panahon. Pag mainit, lumulutang sila pag umaga. Dahil maraming supply, bumaba sa 90 hanggang 110 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Maigpit din ang monitoring sa mga bangus na ipinapasok sa fish market. Kapag wala pong auxiliary, tinitignan namin yung mga dalang isda, mga bangus. Tsaka chine-check po namin kung pag malambot, hindi pwede. Samantala, dahil rin sa mainit na panahon, nagbabala ang Bureau of Fire Protection na hindi rin ligtas sa sunog ang mga sasakyan. Mas lalo raw delikado kapag nakaparada ito sa ilalim ng tirik na araw. Sa tala ng BFP, 13 sasakyan na ang nasunog sa magkakahiwalay na insidente sa Pangasinan mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Isa sa dahilan kung bakit mayroong nasusunog na sasakyan dyan, ma'am, yung hindi po natin na-check up yung mga electrical wirings ng ating mga sasakyan. Posible rin daw masunog ang sasakyan dahil sa mga naiiwang gamit sa loob nito, gaya ng cellphones, bottled water, lighters, aerosol cans, sunglasses, carbonated drinks, mga pagkain at gamot. Kabilang kasi ang mga ito sa combustible materials at madaling matunaw kapag mainit o direktang nakabilad sa araw. Prone din po yung mga leather seats natin kasi yung mga components nun is made from combustible materials po. Payo na rin ng otoridad, ugaliin sana na mag-park ng sasakyan. Alam mo Ivan, payo na rin ng otoridad, mas maganda raw talaga na mag-park ng sasakyan sa lilim nang sa ganun nga ay maiwasan itong mag-overheat. Mas maganda rin Ivan kung sakali nga na dapat yearly o maintenance nga ng sasakyan sa mga electrical wirings ay ma-check nang sa ganun nga ay maiwasan din itong insidente nga ng sunog. Ivan? Maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bukod sa K-League natin ng mga K-drama, kaabang-abang din sa series ang ilang pagkain. Kaya naman hindi nakapagtataka na pasok ito sa bucket list ng K-drama fans na nagpupunta sa South Korea. Gina sa Korean food trip sa unang balita ni JP Soriano. Dito sa Itaewon sa Seoul, South Korea, may sikreto kaming
natuklasan. Ang kainang ito na tahanan ng isa sa pinakatanyag na Korean food bukod pa sa samgyupsal, ang Korean fried chicken. Dahil madalas itong kainin ng mga bida sa mga hit Korean drama gaya ng Crash Landing on You at My Love from the Start, ang mga Pinoy K-drama fans napapa-K-fried chicken na rin. 매력적으로 다가가지 않을까 생각합니다. So he believes that the chicken became more appealing to the public because it is together with the stories of the contents that people are watching. Inalam ko mula mismo sa mga eksperto sa Korean chicken ang pagluto nito. Para maging malutong ang pagprito, ang sikreto pala, sobrang lamig na tubig ang ihahalo sa espesyal na harina. At paghango ng malutong na manok. So dito pala sa South Korea, kaya napakasarap ng kanilang Korean fried chicken is meron palang proseso kung paano sila nilalagyan ng timpla, pati yung paghawak ng brush, meron palang tama, parang lapis daw. Tapos 3 beses lang nalagyan ng ganyan. So dito sa Korea, ang pagluluto ng manok, hindi lang simpleng pagluluto, kundi isang art form na may tuturing. Ang Korean fried chicken, perfect with beer para sa mga Korean. Napatok din sa panlasang Pinoy na gaya ko. Siyempre, kapag may main dish, dapat may dessert. Dito sa Korean Food Cultural Space sa Seoul, itinuro sa akin ang paggawa ng mga tradisyonal na Korean desserts. Susubukan natin gumawa ng mga traditional na panghimagas ng mga Korean. Ito yung gotgam danji o stuffed dried persimmon. So tingnan natin kung magagawa natin yun. Simple pero puno raw ng benepisyo sa kalusugan ang recipe na ito. At nang matapos ko na, pinatikim namin ito sa aming kaibigang Korean na si Jimin Park. How does it taste? Very nice. Pero wait, the K-kainan sa Korea is not over. Kasama ang aking mga bagong kaibigan sa Seoul, ang aming dinner, ang isa pang madalas kainin ng mga favorite K-drama actors, ang Korean noodles na jjajangmyeon. For the best experience, dito mismo kami sa Han River habang nanonood ng Rainbow Fountain Show sa Banpo Bridge. Dito sa Banpo Bridge at paligid ng Han River, kinunan ang ilan sa mga eksena ng ilan sa mga sikat na K-drama. Bukod sa instant connect sa mga Pinoy ang Korean food, gaya rin nila tayong mas masarap ang kain kung kasalo ang mga mahal sa buhay. Mula sa Seoul, South Korea, ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Level up ang paraan ng pagpapahangin ng mga taga Burgos, Ilocos Norte. Ang kanilang pampapresko, ang wind farm. Tila giant electric fan yan na malakas ang buga ng hangin. Naaliw rin ang mga taga roon habang pinagmamasdan ang pag-ikot ng mga ito. Idagdag pa ang magandang view na swak sa mga gustong magpa-picture o vlog. Karaniwan, hugis, bilog o rectangle ang mga swimming pool. Pero sa isang resort sa Bangged Abra, hugis, paa. May malaking bahagi ang swimming pool at sa itaas nito may 5 mini pool na hugis, daliri. Dinarayo yan ng mga taga roon. Galing sa bukal ang tubig sa swimming pool, kaya naman malinis at malamig na swak sa tag-init. More than 56 million na ang views ng makeup transformation ni Marian Rivera sa Facebook at Instagram. Wow! Wow! Trending din ang Marimar throwback post niya. Hirit ng netizens, parang walang nagbago sa ganda ni Marian after 17 years. Sabi ni Primetime Queen na maintain niya yan sa pamamagitan ng self-care, inside and out. May bagong humamo naman sa sayawan kay Marian. Yan ang OPM band na Ben and Ben sa kanilang kanta na You Made Me Believe. Kakasakaya si Yan. Yung mga kaibigan kong Ben and Ben, ay ito na. Siyempre sabi ko, paano ba naman? Hindi ko sila mahihindihan kasi malakas yung mga yan sa akin. Kaya, nako, challenge accepted yan.
Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.